andito tayo sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At ngayon, kakaiba ang ating afternoon tea kasi ang kasama natin ay hindi mga seniors, pero may isang lola at kasama niya ang kanyang magandang apo. Walang iba kung hindi si Emmy and Azemi. Magandang araw po. O, di beauty ba? Naalala nyo, no? The last time, pinagmamalaki ni Lola Emmy na maganda daw ang kanyang apo. At ngayon, side by side with each other. Tingnan nyo nga ang kagandahan ng dalawang ito. Sino ang mas maganda kanino? Wow! Pero syempre, kasama silang iinom ngayon ng mainit na tsaa. Let us praise the Lord. So nagulat ba kayo, kakaiba ang opening ng ating show ngayon, no? Ang ating programa kasi may nagmo-model-modelan kanina sa likuran natin. So Mami Emmy, pakilala mo naman at ano ba yung pinaggagawa nyo kanina na may pa-makeup pa kayong dalawa? Magandang araw po ulit sa inyo. Ito po ang aking apo, si Azemi. Siya po ang first apo ko sa aking eldest. So Azemi, dalagan-dalaga ka na tingnan but I'm sure may age reveal kasi dito. Ang age reveal, hindi pang matanda, ngayon pambata. Ilang taon ka na ba? Hello po, magandang araw po. Ako po ay 17 years old. Grabe, no? Parang hindi na siya 17 no? Dalagan-dalaga na talaga. So Azemi, saan ba galing yung pangalan mo? Ang full name ko po talaga is Polyan Azemi. Yung Polyan po is pinaghalong Rubian and Paul, which is yung name po ng parents ko. And yung Azemi po, yung Azi nun, galing po kay Daumings ng F4. F4! Panahon pala ni F4 to, mga Jerry yan, mga ganon. Tapos yung me po sa Azemi kay Mama Emmy. Oh, galing sa talaga. lola. Hindi ba nagselos naman ang lolo mo? At hindi siya kasali doon? Ay, hindi po kasi kamukha ko raw po si Mama nung paglabas ko pa lang daw Wow! po. Sige nga, i-close up nga natin ang maglolang to kung talagang magkamukha ba talaga silang dalawa. Wow! So, talaga ba may lahi kayo ng pagiging tisay, Emmy? Nasa dugo niyo ba yung pagiging tisay? Sabi nila kasi, yung Barbasto, may middle name, may pagka-Spanish. Sa side ng father ko yun. Pero sa family, ako lang yung maputi Hindi lahat kayo ganyan? Pero ang tatay ko talaga, nakita ko yung mga pictures niya before, mistiso talaga. Parang si Dolphy. Oo, parang siya si sa Dolphy. tangos pa lang ng ilong, Dolphy na. So, dun mo namana yon. Yes. At mukhang ngayon, namana rin ni Azemi. So, Azemi, yan talaga ang tawag nila sa'yo? Mahaba yung name mo Opo, minsan po nagpapatawag po ko Azi para maikli lang po. Azi, hanggang dun lang, huwag yung dadagdagan. Azi, di ba? So, paano ba yan? Anong tawag mo kay Lola? Mamala po talaga, mama na lola, mamala. Mamala. Opo. So, kombinasyon pala. So, mahigpit ba si Mamala? Naku, opo. Time to reveal the real answer. Mahigpit? Opo. Parang kala ko chill-chill lang ang Mamala. Chill naman po talaga si mama, pero may mga rules po, ganon. So, sino mas mahigpit? Si Mamala o yung lolo? Ay, parehas po. Parehas, Opo. match na match talaga Oo. sila. Ano mga pinagbabawal nila sa'yo? Siyempre, unang-una na po doon, bawal mag-boyfriend. Tsaka, Bawal lumabas. limitado lang po yung paglabas, ganyan. So, may gimmick na ba? Gumigimmick na ba talaga? Ay, hindi po. Hindi. So, pag lumalabas, saan ka lang pumupunta? May katabing mall po kasi yung bahay namin. Doon lang po, So, mga walking distance. Ang higpit Opo. walking distance, pero may time Opo, limit may yon. time po. Let's say, 12 p.m. hanggang 5. Pag po medyo dumidilim na, curfew na po yun. Bawal. Opo. So, bawal pala, parang Cinderella lang ang Opo, dating, pero mas may matindi pa dahil 5 lang no? Hindi abutin ng 12 midnight. Opo. So, yun lang ang mga rules niya. Ayun lang naman po, tsaka mag-aral po ng mabuti. Yun. So, alin ang pinakaayaw mo sa mga rules ni Mama La? Hindi Siguro ka niya po- papagalitan ngayon. Siguro po yung bawal lumabas.
Bawal Kasi, lumabas. syempre po, as I grow older, dumadami po yung commitments ko. Tapos, syempre, minsan kailangan po na malate umuwi. Lalo po, active din po ako sa church. Minsan, ginagabi po. Tapos may Wow. training din po ako sa sayaw, ganyan. So ang dami pa ng pinagkakaabalahan. Member siya kasi ng Antioch ngayon. Opo. Talagang Member po ako active siya ng doon. Antioch community. So mga youth yan. It's a youth Opo. group sa church ninyo, di ba? So batiin mo sila. Hello po sa Antioch community. So pagka nagjo-join ka nun, doon ka ba ginagabi? Opo. At yun ang kinakagalit? Opo. Talagang pinasusundan ko talaga siya sa dada niya. So, Tsaka, kasi, kaya kahabulin kasi malapit lang eh, no? Walking distance din eh. At saka uso na yung messenger, so nag-video talaga siya. Nagsasend siya ng proof na nandun siya. Tama. So, walang lusot kasi may video na nga, video call na talaga. So, anyway, yan ang pinagkakabalahan mo, church. Tapos nabanggit mo, may dance training ka din. Opo. Ano naman yan? Sa school naman Opo, yan? sa school naman po siya. Oo, talagang busy ka nga, ha? Opo. So, dun sa dance na yon, ano ba yan? Modern, pop, ano ba? Maraming genre naman po yung ina-explore namin, pero mostly po hip-hop po ako. Hip-hop. Opo. So anyway, yung work mo naman, ano sinasabi mo na nagwo-work ka? So ano yung work na yon? Yung sa modeling naman po, kasi may mga kumukuha rin po sa akin na endorsements, mga photoshoot, runway, fashion show, mga ganun So po. yung model na yan, kagagawan ba yan ni Mama La? Siya ba ang support- nagdala sa'yo sa mga ganyan? Opo, support po sila. Kaya po kapag po may mga dumadating po sa akin na opportunity, sila po rin yung nag-go sa akin na, sige, samahan ka namin, ganyan po. So even yung baby pa siya, talagang ramdam na ramdam mo yung pagkarga sa kanya. Kasi unang apo eh. Nung makita ko si Asimi sa nursery room pa lang, wala siyang name doon, name tag. Pero alam ko, siya yung akin, yung apo ko. Kasi ang unang-una nakita ko, napakatangos ng ilong. Inamar ka, ha? ang yabang talaga ng lola. Talagang ang tangos po ng ilong. Sabi ko, eto yung apo ko. So walang duda, Which is ha? correct. Talagang yung pala talaga. Kaya tuwan-tuwa ako, natawa ako yung nararamdaman mo talaga. So parang lola's girl ka pala Opo. talaga. So namana talaga. Sa ugali kaya, meron ba siyang namana sa'yo? Mas maingay ako sa kanya. Mas may, siya Kasi tahimik parang lang. nakuha yata yung pagkatahimik ng dada niya ng father niya. Pero sa akin siya, growing old talagang nung dating nakatira kami sa Pasita, sa Laguna, talagang ito talaga yung kahit nag-work ako, nagmamadali akong umuwi para dito sa batang to. Wow. Excited na excited. Pag nagba-brown out, kahit magdamag yata ako, magpaypay. Talaga. Tsaka gusto ko yung comfortable siya sa hiniga niya, kahit ngawit na ako, masakit na likod ko. Gusto ko siya lay down na talagang prente siya talaga. Naku, di parang mas hands-on ka dito sa apo kaysa Tuwing sa naging uma- anak. Tuwing umaga, pinapasyal namin, papasikatan. Kaming dalawa ng asawa ko, actually. Lokong-loko ang lolo at Loko. lola. Talaga po. So anyway, paano ngayon na lumalaki na, nagdadalaga na? Okay lang sa inyo na nagmo-model siya? Okay lang, pero kasama kami lahat. Pag nag-model siya. Buong barangay pala Package kasama. deal kami. Basta meron siyang pinopromote or asahan mo, kasama kami buong pamilya, kompleto kami. Nandun kami, pinapanood namin siya, binabantayan namin siya. Hindi naman kami lumalapit doon, pero doon sa area, nandun din kami. Nakaabang lang kayo Yes, para kung ano nagbabaon kailangan. kami, kala mo magpipiknik kami doon. Nandun kami hanggang sa matapos siya. Pero saan nagsimula yon, yung modeling career mo? Hindi naman nagising ka na lang at model ka na. So how did it start? Nanggaling ba yan sa hilig mo? O may nakadiscover sa'yo? O ano man tawag sa'yo, audition ka ba ng lola mo, ng Mama La? How did it start? Ako po kasi mahilig po ako mag-picture-picture, mag-TikTok, dahil nga po sumasayaw ako. Hanggang sa nagsimula po na may mga nagme-message na po sa akin na pwede raw po ba ako makuhang model ng ganito, ng ganyan, pwede raw po ba ako ma-photoshoot. So sa ganun po nagsimula hanggang sa nung nag-upload na po ako lalo ng mga picture ko from photoshoots.
mas nakilala na rin po ako ng ibang designer, photographer, mga ganun po. So hilig mo na rin talaga. Opo. Pero nag-start lang muna, ang hilig talaga niya, yung dancing, nandun Opo. yung passion. But because of that, yun na nag-open ng door para mas makilala ka na dun sa mga modeling contracts mo. Opo. So nung nagsisimula na yon, hindi ka ba natakot na ma-expose masyado ang iyong apo? Nung una, talagang kami, observative, kung sino ba yung photographer na yan, legit ba yan? Talagang pinapatrace ko dun sa, total may alam naman to sa social media, tsaka yung tatay niya. O, tignan mo maigi yan, baka mamaya, tsaka pagpipicturean niya, kailangan nasa loob ka, wag mong iiwan yan. Kasi hindi natin alam kung anong gagawin dyan, baka matakot si Asimi, kung anong ginagawa sa kanya, hindi magsabi. Talagang, then dumating yung time na parang nagbibigay ng contract, kung GMA ba yun or anong mga ba yun? Sorry to, May mga offers na, offers, kumbaga. ganon, or tapos, yan pala, may contract ng 5 years. 5 years is masyadong parang mahaba. So, ni-reject namin. Sabi namin, kasi tie-up nag-aaral pa siya, parang maraming do's and don'ts na maaapektuhan yung schooling niya. So, how did you take it? Hindi ka ba nagdamdam na anong nararamdaman mo na parang ang ganda ng opportunity na ito pero ayaw pa rin nila? Ako po, nagtiwala lang po talaga ako sa timing ni God kasi naisip ko lang po noon na baka may iba pa pong plano, baka hindi pa po ito yung para sa akin since ang bata ko pa po noon, this year pa lang po ako mag-18. So sabi ko, mag-aaral na lang ako. Tapos continue lang sa mga ginagawa ko po since may mga opportunities pa rin naman po na dadating. Ganda naman. Let us praise the Lord. So, kita mo naman sa kanyang panuntunan sa buhay, no? Meron ka talagang trust in God. So, kahit na maganda yung opportunity, hindi lang basta sinusunggaban, kung hindi, alam mo na ang Diyos may plano para sa'yo. Kasi minsan yan ang conflict ng lolos and lolas sa mga apo. Kasi minsan nakikita ng lolo and lola yung higit na para sa kanyang apo, pero minsan ang apo hindi naman ganun ka-open. Diba? Minsan nagkakaroon din ng tampo, pero sa'yo may mas mataas pa pala sa lolo and lola, ang Diyos. Diba? At narinig natin yan mismo sa bibig ni Azemi. Pero ano naman ang pangarap mo kay Azemi? Forever ba? Gusto mo model siya na sikat? O may iba kang pinapangarap for Azemi? Marami. Siguro, lahat naman ng lola, gusto syempre ibang klaseng achievements ng apo. So ako, ang sa akin, for now, gusto ko makapagtapos siya ng pag-aaral, tapos magkaroon siya ng work na maayos, matulungan niya yung parents niya, para in case dumating yung araw na mawala na kami, so parang siya na yung tutulong sa parents niya para magkaroon sila ng magandang buhay. Tsaka para na rin sa kanya, actually masaya ako sa kanya ngayon kasi yung sinalihan niyang sa church, active siya ngayon dyan. Gusto ko naman yon kasi nakakapag-socialize siya, naiintindihan niya kung ano yung mga regulations ng church, and na-absorb naman niya yon. So Azemi, ang ganda ng balance mo, no? Kasi nag-aaral ka, but at the same time, active ka sa parokya. So malaking tulong ito para hindi ka nagiging vain. Kasi syempre yung mundo ng modeling, di ba? Competition din yan di ba? So ikaw, hindi ka kinakain nung world. Kasi ang nagbabalance sa'yo, itong pag-aaral mo at ang Diyos. So mahirap ba pagka nagmo-modeling ka? Nakakapagod ba yon? Nahihirapan ka rin ba? Actually, opo. Mukha lang po siyang madali kasi sabi ng iba, smile-smile lang, arte-arte lang sa camera. Pero nakakapagod din po yung tatayo ka ng 5 hours straight para pumose sa camera. Dapat hindi ka mauubusan, papalit-palit po ng outfit. Tsaka syempre, hindi mapapagod dapat yung ngiti mo. Dapat
nakaganyan ka lang lagi sa camera. Kahit masakit na yung paa mo, ganon. Meron bang time na nagtatantrums ka na kasi napapagod ka na? May ganon din ba? Kapag po talaga yung sobrang haba na po ng araw, tapos hindi pa rin talaga tapos yung shoot, parang, Mami, nagugutom na ako. Gumaganon din po ako minsan. Pero may nagturo ba sa'yo yung mga posing mo? Kanina nung pinapanood ko kayo ni Mama La, talagang iba talaga pag tinaas mo yung kamay mong ganon, iba talaga ang projection. Tinuro ba yan sa'yo o natural mo yan? Ano po, siguro po dahil marami din po akong mga idol na celebrity, ganyan, nakikita ko lang po sa kanila. Tapos siguro po sa experience na din, kaya po na workout ko na lang siya over time, natutunan. Mama La, mahigpit ka ba sa mga outfits? Siyempre mga designer yan, di ba? Paano pag sinabi mo, okay yan, masyado revealing. May ganun ba? May say ba si Mama La? Meron talaga. Kasi pagka yung medyo kita yung dito, Cleavage, o kaya yung See-through. manipis, yan, yung mga yan. Ba't ganyan? Ba't ganyan? Yung short mo, ang iksi-iksi, ganito, ganyan. Yung bang, syempre, iba naman yung looks na klasika, kesa naman siya yung parang mababastos ka. Tama. Mga very revealing. Diba? So at least napoprotect ka nila, nag-guide ka nila. Pero Azimi, di alam na natin, no, mahigpit si Mama La at yung lolo. Paano yung mommy and daddy? Ano naman ang role nila? Sila mommy and dada po, very chill lang po sila sa parents kasi bata pa po sila eh. So parang gets po nila ako ganun. As much as possible po, gusto po nila akong hayaan na makapag-explore, ma-experience po yung mga bagay-bagay. Pero still, nandyan po sila para i-guide ako. So, same rule ba sila sa do's and don'ts? Bawal talaga mag-boyfriend. Opo. Pero pwede ligawan. Ay, hindi po natin alam. Wala pa ba nag-attempt? Wala pa bang formally na nag-attempt na nagpaalam at magsabi, pwede na bang manligaw? Wala. Wala. Ganun yata. May kumakase. Parang nagko-kung fu fighter ka na no? Nag-uumpisa pa lang talaga. Ano naman ang dream mo, Azimi? More than the modeling, more than the career, ano yung long-term plan mo? Ako po, gusto ko po talagang makapag-college. Sa ngayon po kasi, gusto ko po is mag-tourism. Opo. Para po soon makapag-flight attendant. Wow. Yes. Sa height na height pa lang, pasado ka na, no? Tatangkad ka pa kasi 17 ka pa lang eh. And you want to travel the world. Yes. Actually po, ang gusto ko talaga is mag-pilot po, commercial pilot. Kaso napakasakit po nun sa bulsa. Okay. Ayun po. So, tourism, at least nasa aeroplano pa rin po. Makapag-travel pa din. Mas less yung gastos. Opo. Bagamat magastos pa rin. Opo. So anyway, okay naman sa'yo yon yung kanyang dream. Okay lang. So, support ko siya dyan. Pero part ba ng dream mo yung magtatrabaho ka sa abroad? Part ba yon? O focus ka kung nasa ng pamilya mo, dun ka? Opo. Ako po anywhere, basta po complete ang family. Hindi ko po kaya na wala sila. So kahit saan yan, Opo. pero dapat kumpleto Opo, yung kompleto pamilya. po kami dapat. So dalawa daw kayo dalawa ang apo. Yes. Ano yung edad nung sister mo? 7 pa lang po siya, 10 years po yung age gap namin. Naku, parang baby mo Opo, yun. mabul pa po sila mami. Opo. Di pampered yung bunsong apo. At saka hindi na magsiselo si Habi na pinangalan si Azimi sa akin. Kasi yung second, Asidel. Pangalan naman niya, Azi and Rodel. Kombinasyon din. Kaya quits na kami. Hindi siya magtatampo. Kanya na yung pangalawa. Match na match talaga. So ano yon? Sumusunod ba siya sa mga yapak mo na nakikimodel din siya? Opo, actually sinasama ko po siya sa mga photoshoots ko. Nagsasuot din po siya ng mga gown, ng mga costume. So siya naman yung younger version. Opo, Kaya nung sa nakakatuwa. kanya mga Disney princess na uso Opo. sa kanya no? So kumusta naman yung beauty tips? Ano naman yung mga beauty tips? Hina-hand over mo ba sa kanya yung mga beauty tips para ma-maintain ang beauty? O mas marunong na siya sa'yo ngayon? Mas marunong na. Pero basta ang sabi ko sa kanya, lahat ng personal na ginagamit niya, ayoko ginagamit ng iba. Kasi minsan magpapamakeup sa kanya. Let's say, yung mga ibang friends niya. Oo.
gamit sila ng ibang, wag yung kay Asimi. Tama, tama. Talagang mahigpit ako sa ganun kahit sa clothing or Kasi sa mga bata, okay lang yun eh. Sa kanila, wala yun. Tsaka ang lagi pong reminder sa akin ni Mama, kapag po nag-makeup ako, ipagpahinga ko rin po yung face ko the next day, ganon. Ayoko yung laging may makeup. Kasi kahit di siya mag-makeup, maganda naman siya. Wow, lola talaga eh, no? Lola Mayabang talaga. talaga ng lola. Aminado naman ako mayabang si lola. Dapat pala meron ditong before and after. Para makeover eh, no? So, tuwing kailan ka ba talaga nagwe-wear ng makeup? Meron po kasi akong look na pang everyday lang, let's say lipstick lang po, para lang may buhay yung mukha, hindi po pale. Tsaka yung heavy makeup po, kapag po may occasions lang talaga. Pero on an ordinary day, hindi naman. Opo, Hindi yung light naman. lang po, para lang ma-enhance. So ikaw maganda ka ngayon kasi syempre nasa broadcast tayo, di ba? Pero on an ordinary day, ano ba siya? Mukhang model talaga siya? O regular teenager? Yung regular teenager. So hindi mo mahuhulaan na ito nagmamodel-model, hindi ganon? Hindi, kasi, hindi actually mapapansin mo talaga. Kasi pag nasa mall kami, kay may makeup kay wala, napapa-second look sila eh. Talaga? Kala ko nga ako yung tinitignan eh. Nalimutan ko, katabi ko pala si Asimi. Yung Siya Mama pala La ang yun. beater. Si Mama La ang beater. Si Asimi pala yung tinitignan, hindi ako. So Azumi, ikaw nako-conscious ka ba pag yung people are staring at you? Opo, kasi minsan di ko po alam kung magsasmile ba ako or parang dead ma lang. Kasi syempre ayoko naman po na magmukhang masungit. Ayoko rin naman po na weird na bigla lang akong Nakikismile ngingiti. ka o Opo. hindi mo pala ikaw ang tinitignan. Pero bilang tao, hindi ka suplada. Ay, hindi po. Talaga ano ka naman, accommodating. Opo, hindi naman po kasi ako pinalaki nila mama, nila mami na ganun. Very friendly, outgoing, ganyan. So, ibig sabihin nakatapak sa lupa ang kanyang mga paa. So, bawal ba mag-inarte ang Azumi? Bawal. Bawal. Kung ano ka, yun ka. Paano pag inuutusan ng mami? Ay, Nauutusan ba o bawal utusan? Si wait yan eh, wait. Hindi, pag po kay mami, talagang sumusunod ako kay mami. Mas takot ka kay mami Opo, kaysa kay Mama La. Kapag po kasi na kay mama ko, ayaw po ni mama na pinapakilos ako sa bahay. Talagang, hindi, umiga ka lang dyan. Naku, Pag-aanda ito pala nag-i-spoil eh, no? Oo, pero po Pero kasi... pag sa bahay nyo. Opo, pag po kila mami, hati po talaga kami sa gawain. Kung si mami maghuhugas, ako magluluto, siya maglalaba, ako magtitiklop, mga ganun. Sa akin hindi. Aminado ko dyan. Lahat silang parehas ni Asidel, gusto ko, ihahain ko na lang sa kanila. Ako na dyan, may gagawin siya sa lalaban niya yung rubber shoes niya. Or ako na Asimi, or may kukunin siya, o lulutuin niya tong spam niya, o ano. Ako na Asimi. So talagang Pero sa mami niya, inutusan pwede. talaga sila. Baba mo yung ng core, ano. Ganon. Pero ako hindi. Lahat ako sa kanila. O syempre sigurado yung mami mo, tinitrain ka rin kasi Opo. na hindi pwedeng ganyan forever. Kasi babae eh, mga babae Oo. to. Nung pandemic nangyari yon, kasi nagulat ako pagbalik nung pandemic inabot sila dun sa Laguna. Pagbalik ni Asimi, ganyan na siya. Gising siya magluluto ng breakfast niya, nagpe-prepare ng panligo niya. Which is dati hindi naman, kaya nagulat ako. So siguro, nasa isip ko na, tinuruan siya ni Rubian doon, pinabayaan siya kumilos doon. So maganda naman yon kasi may training ka talaga. Yes. So sino ba naman ang favorite mo? Makalola ka ba o makalolo? Hala, lagot. Nanonood ang lolo mo ngayon. Hindi, love na love ko po sila pareho. Kasi nung time po na may work sila mami and dada, sa kanila po talaga ako naiwan. Sa kanila po ako lumaki. So love ko po sila parehas. Talaga palang nagsama kayo sa isang bubong talaga. Opo. Kasi normally, no, lolos and lolas, minsan weekends lang eh, di ba? Opo. Ganon yung dadali ng mga apo sa lolos and lolas. Pero kayo, you had that chance. Yes. So, hindi naman kayo nagkaroon ng, yung COVID scare. Di ba, nung COVID, hindi naman kayo, di ba, magkahiwalay kayo eh. Nagkaroon ba kayo ng mga anxiety, ganon? Nagkaroon. Kasi before, during COVID, wala sila sa amin.
doon sila inabot. So, syempre, namimiss mo sila. Tapos, gagawa kami ng paraan ni Val na magpunta doon. As in, hingi pa kami ng mga permit. Oo. Kasi, syempre, Lockdown nun eh. Oo. Pupunta kami doon, maglalagay kami sa sasakyan namin ng, magdadala kami ng, kunyari, ng food packs, gano'n. Kung ano-ano na talaga dinadahilan namin just to see them. Syempre, kamusta na ba? Ang tagal din doon, di ba? Inabot talaga sila doon. Tapos, nung time na yon, nung pwede na silang, yung medyo maluwag-luwag na, yan, talagang doon na talaga namin. Gusto ko yung magkasama kami. Ayaw ko magkahiwalay kami. Although may bahay sila doon, parang ako mismo ang gusto ko. Siguro nakuha ko yun sa ng father ko. Kami magkakapatid, magkakasama kasi. Kahit may asawa na, gusto ng father ko, gusto doon kami. Siguro ganyan na nakuha kong mentality. Kahit hindi naman pwede, pero pinipilit ko. Gusto ko lang silang makasama. So ano nga, mabilis ang turnover ng buhay di ba? So as me, at this stage in your life, bata ka pa, pero hindi ka na rin naman batang-bata, di ba? So you have a mind of your own. Meron ka bang fear, or ano ba ang prayer mo for your lolo and lola? Ako po, ang pinagpe-pray ko po talaga kay Heavenly Father na pahabain po nila buhay ng lolo at lola ko. Panatiliin po nila na healthy sila mama, sila papa, para maabutan po nila na maging successful ako. Para ako naman po yung magsispoil sa kanila, mabigay lahat ng gusto nila. Ayun. Nakakaiyak naman. Naiyak ni Mama. Ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan, Azimi, na mga pangarap mo, no, na long life for them para ma-enjoy naman nila yung pagmamahal na gusto mo namang i-offer sa kanila. So I'm sure lolos and lola sa kani-kanyang pamilya, may ganyan din tayong mga aspirations at kadalasan ng mga panalangin natin para sa apo, hindi na para sa sarili. Pero ngayon narinig natin na isang apo na ang pangarap naman niya para sa kanyang lolo at lola, para ma-enjoy naman daw yung kanyang inaalay na pagmamahal. So ang ikli lang ng ating panahon, pero sana nga nakapulutan nyo ito ng inspirasyon at nakita ninyo yung tandem nitong lola, no? Si Mama La at si Azemi. So ngayon sa ating paghihiwa-hiwalay ay hihilingin naman natin na ipagdasal tayo ng apo. At ang pagdadasal niya ay syempre nangungunan na si Mama Emmy, Mama La, at gayon din ang mga lolos and lolas natin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for my grandparents, especially my Mama Emmy. It is by your grace and mercy that they are able to take care of us with much love and kindness. Provide them with patience as they teach their apos about God. May your face, O Lord, always shine through them. As they embrace us every day, always affirm them that all grandparents have a special grace and place in our hearts. Make them happy, Lord, for the remaining days of their life. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. At sa ating pagtatapos, hayaan nyo na basahin ko ang quotation ni Pope Francis. Grandparents are a treasure in the family. Please take care of your grandparents, love them, and let them talk to your children. So, lolos and lolas, kayo ay biyaya ng Diyos. Kayo daw ay treasure. So, Mama La, ikaw pala ay isang yaman, no, ng ating pamilya. At na-attest naman yan ni Azemi sa'yo. So, lolos and lolas, hindi pa tayo tapos. May susunod pa tayong Lunes. Tayo'y magsama-sama. Dito pa rin sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. So, magbababay na tayo sa kanila. We'll see you again Bye po. next Monday. Bye-bye!